Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update tungkol sa nangyaring airplane crash kahapon sa South Korea. At ngayon ko lang napag-alaman na dalawa palang eroplano ang nag-crash kahapon. Isa sa South Korea, isa sa Canada. So, malungkot na New Year ang kakaharapin nitong mga pamilya nitong biktima ng dalawang airplane crash na ito. Unahin natin sa South Korea. Ang ulat kahapon is 62 ang nasawi out of 181 passengers and crew. Ngayon, mayroong update. Philippine Star na update ito Sabi, the deadliest air accident ever in South Korea killed 179 people on Sunday when an airliner belly landed and skidded off the end of the runway, erupting in a fireball as it slammed into a wall at Muan International Airport. So, dalawa lang ang nakaligtas sa plane crash sa South Korea. So, may mga videos na yan, na panood kong videos. Hindi ata nag-open yung, anong tawag doon? Yung landing gear. Hindi nag-open. So, belly landed. Ay, pag sa runway na yung tiyan ng eroplano ang gagasgas doon sa semento, talagang masusunog. So bakit hindi nag-open ang landing gear? Parang may pumasok ata daw na mga birds doon sa makina ng eroplano na naka-epekto sa functioning ng landing gear, kaya yun ang dahilan. Although ito, theory pa lang ito. So, napakalungkot po na pangyayari sa South Korea. Ito, ngayon ko lang ito na panood dito sa YouTube. An Air Canada flight caught fire after its landing attempt went awry at Halifax Airport in Nova Scotia Province, Canada. One of the plane's tires weren't deployed properly during landing, causing the wing to scrape the runway and igniting a fire. A viral video taken from inside the plane shows the flight catching fire. Fortunately, there were no casualties. Wow! Mabuti naman. The incident came just hours after the South Korea plane crash in which 179 people on board are presumed dead. So, nauna ang plane crash sa South Korea, I think mga 11:30 sa umaga ata. Nag-crash yung sa South Korea. A few hours after that, sa Canada naman. So, parehas sila ng depekto, landing gear. So, parehas na nasunog. Fortunately, maswerte ang nakasakay sa Air Canada dahil walang nasawi. So, anong lesson natin nito, mga kaibigan? Ako, ang nakikita ko is, life is very uncertain. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin. Every time na magsakay kami ng eroplano, aking wife, pamilya, dasal ko, Lord, sabi ko, anything can happen. Either sa pag-take off, pag-landing, Lord, bahala ka na sa buhay na ito. I-surrender ko sa iyo. Take it kung may mangyari. Ganon ako. Hindi naman sa negative thinking ako. Kailan? Wala ngang kasiguruhan ang ating kinabukasan.
hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So, kung very uncertain ang ating buhay, what shall we do? So, get ready every day. Ang aking isip ganito eh. I am living today as if it is my last day on earth. Ganon ako mag-isip na bukas wala na ako. So, anong implication yan sa buhay ko? Kung ito ang last day ko na sa buhay, gagawin ko na lahat ang magawa ko na una, mapasalamatan ng Diyos, mag-glorify siya, makatulong ako sa aking kapwa-tao kasi ang buhay ko hanggang ngayon na lang. So, with that mindset, na-encourage ako to do good kasi ang buhay nga natin is hiram lang natin sa Diyos. Ang iba kasi akala nila na wala nang katapusan ng buhay, okay, wala silang iniisip tungkol sa Diyos. Ang iniisip lang ay ang sarili. Kung ano ang maibigay nila sa yun, greediness, selfishness. Dalawa ang buhay ng tao, either maging self-centered ka or maging God-centered. So yung mga tao na self-centered, yun yung nagkakamit ng maraming pera. Materialistic yung tao na self-centered. They are laying up treasures for themselves on this earth. Kaya may mga tao talaga na hindi matagbaw sa Bisaya, walang contentment. Gusto pera, material possession. Kasi akala nila yon ang magpapaligaya sa kanila, but they do not know na balang araw aalis sila sa mundong ito at hindi nila madadala yung limpak-limpak na kayamanan o salapi na kanilang inipon. Ako, yung salita ng Panginoon, sabi niya, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and yung sisirain lang ng kalawang, nanakawin lang ng mga magnanakaw yung ating treasures on earth. Huwag kayong mag-ipon, sabi ng Panginoon. Lay up for yourselves treasures in heaven na kung saan hindi nanakawin, hindi masisira. So, how do we lay up treasures in heaven? Yun. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Dalawa man lang ang greatest commandment ng Diyos. Number 1, love your God with all your heart, with all your strength, with all your might. Yan. And then pangalawa, love your neighbor as you love yourself. So, ganun po ang ginagawa ko. Kung may pagkakataon na makapagpakita ako ng pag-ibig sa aking kapwa-tao, gagawin ko. So, speaking of pagmamahal sa kapwa-tao, yun na, yung ginagawa natin sa ating channel na ito. Yung income natin is itinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Papatayo tayo ng mga pabahay doon dahil kawawa ang kanilang mga bahay. Tumutulo na ang kanilang bubong o yero, o yung iba naman walang bahay, nakikitira sa kanilang mga magulang. Kaya salamat po sa inyong panunood sa ating channel. Indirectly nakakatulong kayo. That is loving God and loving our fellow man. And then, balik tayo sa uncertainty sa buhay. Ang tanong sa atin is, pag ngayon kukunin na tayo ng Panginoon, where will you go? Dalawa lang ang papupuntan sa tao. Heaven or hell. Sabi ng bishop na nagturo sa amin nung bata pa ako sa serbisyo, death, D-E-A-T-H, may meaning yan. Death means departing. E, eternally. Yung A na apple, abandoning all. 2, H, heaven or hell. Departing, eternally, abandoning all to heaven or hell. So, saan nyo gustong mapunta? Of course, heaven. So, paano tayo mapunta sa heaven? God has provided the way. Sabi ng Panginoon sa John 14:6, man siguro yun, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father in heaven except through me. Ang Panginoong Hesus lang po ang dalan papunta sa buhay na walang hanggan. So, ano yun? Yung gospel niya, yung ABC. Paniwalaan lang natin, tanggapin yung ebanghelyo, gospel. A, ano yung A? Accept that you are a sinner. Makasalanan tayong lahat.
We are all bound to hell. Ano yung B? Believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Then, letter C, as we are living on earth, bago tayo kunin ng Panginoon, be sure, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay as Lord and Savior. Pag nagawa na natin yon, we are ready to die anytime, anywhere. Kasi very uncertain ang buhay. So, nakikiramay po tayo sa mga kamag-anak ng biktima sa airplane crash sa South Korea.